Yan, hello, good morning everyone. Dito na naman po tayo. So, nakita nyo ba yung ano, yung isang OFW, di ba? Alam mo sa airport, ang pinaka-happy yung arrival time, di ba? Pag dumating ka na, sasalubungin ka, napakasaya. Ang pinakamalungkot, ito yung departure. Alam mo sa atin related lahat ng OFW, ang sarap umuwi, di ba? Lalo na paghirap ka na dito, napapagod ka. Tapos 2 years ka dito. Pasalamat yung iba, yung every year umuwi, babakasyon. Alam mo, ang sarap ng feeling yung magbabakasyon ka na, yung ito na yung inihintay mong matagal, tapos it's time, uuwi ka, di ba? And then masaya ka. Tapos masaya na kasama yung pamilya, masaya na nandoon. And then after that is yung, alam mo yung pinakamasakit, yung malapit ka nang bumalik. Yung parang, halimbawa ngayon, tapos bukas babalik ka na. Yung parang, ayaw mo nang ihakbang yung paa mong pabalik, no? Paalis ng bahay nyo. Yung alis ka lang ng bahay nyo, nasa door ka lang, sasakay ka na, going to airport, parang ayaw mo talagang umuwi. Yan yung pinaka-sad, yan yung ang sakit sa mga OFW na aalis ka ulit, kasi isipin mo yung dadatnan mo ulit dito, yung hirap mo ulit dito, yung mag-isa ka, yung gagawin mo dito. Kaya lang, no choice tayo eh. Iniisip natin, nandito yung trabaho para sa kinabukasan ng pamilya, makaipon, yung future, di ba? Yan yung mostly na iniisip natin kahit masakit ang loob. Tapos is alis ka, is very sad yun, di ba? At ang pinakamasakit dito, yung nangyari sa kapwa nating, naiyak ako. Yung ramdam mo siya, di ba? Ramdam mo siya na ang hirap na ngayong aalis ka sa bahay, tapos hinatid ka niya sa airport. And then after that is siguro yung scene na tinitignan ko, yung nag-goodbye siya sa anak niya, sa asawa niya, kasi papasok na siya sa loob. Di naman pwedeng pumasok yung mga kaanak sa loob. So nasa labas ka lang, papasok siya kasi syempre mag-check-in na siya ng gamit, yung hanggang bintana ka na lang, tingin-tingin ka na lang sa bintana, bye, di ba? Ganun na lang sa pamilya mo. Masakit sa loob, masakit din yung sa pamilya na iiwanan niyang ulit, di ba? Both side masakit yon. And then suddenly biglang nasa loob ka, lalabas ka, yung aksidente nandyan, no? Tapos magugulat ka, bakit aksidente, sino yon? Tapos titignan mo, anak mo pala yung nandoon sa ilalim, di ba? Na hindi mo na siya makikita, hindi ka na matutuloy. Tapos yung masakit, maiiwan ka doon, makikita mo, tapos yung anak mo pala yung nandoon, na paglalamayan mo, nasaan na yung future na pinagpagudan mo. 1 month kayong nagsama, di ba? Iniwan mo ng 2 years, and then, or mahigit, tapos 1 month lang kayo nagsama, nagbakasyon, and then naalis ka na, and then nangyari. Very, very, very sad po, no? So, it's hard, no? Ramdam po natin talaga yon, yung hirap niya.